Bayan, sa pagkakataong ito, makakapanayam natin sa linya ng telepono si Attorney Domingo Cayosa, ang former president ng Integrated Bar of the Philippines, hinggil sa nagpapatuloy na pagdinig sa reklamong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Magandang gabi po, Attorney. Si Clay Zalpardilla po ito, kasama si Patrick De Jesus. Good evening po, sir. Good evening, Tracer. Good evening, Patrick. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Attorney, maghahain daw po ng reklamong kriminal si Attorney Manasseh Carpio laban sa ilang miyembro ng Kamara, Bangko Sentral ng Pilipinas at AMLAC dahil sa bank secrecy at privacy breaches. May batayan po ba itong magiging reklamo at ano po ang magiging epekto nito sa pagdinig ng impeachment, sir? Sa tingin ko ay mahina o walang batayan yung criminal case laban sa AMLAC o kaya sa Central Bank sapagkat malinaw naman na trabaho at tungkulin ng AMLAC dun sa batas mismo na i-record yung mga suspicious transactions at up to a certain level. At malinaw din sa ating saligang batas at mga rules of the Congress na meron silang subpoena powers. So itong mga record ng AMLAC, public record ho yan, government record. So if they are summoned by competent authority para ilabas ito, wala ho naman silang criminal na liability. Iba ho yung AMLAC records o report dun sa mga bank deposits that is covered by another law. So ito report lang ko yung sinadmit nila. Attorney Cayosa, ano po kayang posibleng dahilan kung bakit sa others na line item inilagay itong mga cash on hand at deposits sa salin ng bise, pero ditong mga nakaraang taon po ay nakalagay ito sa separate line, Attorney? Well, nakakapagtaka talaga yung ganyang pangyayari. Kasi malinaw ho naman kahit sinong accountant at kahit dun ho sa guidelines implementing the SALN law, malinaw naman na ibang item yung cash and other receivables. Magkaiba ho yun. Any accountant would know that. Any law-abiding citizen would know that. Plus, mga nakaraang taon, nilalagyan naman nilang cash. Ngayon, biglang naging others na lang. So, hindi natin alam ang personal na rason niya, kailangan marinig natin. Pero sa ordinaryong mamamayan, pag yung cash, biglang daw iba blanco mo at lahat sasabihin others na lang yan, ibig sabihin ayaw mong malaman kung ano talaga yung cash mo. So, that is the common sense understanding ng sino mga nakakabasa o nakakaalam sa ganyang gawain. Opo, Attorney, paano na nga po ma-identify kung alin ang cash on hand at deposits kung ito po ay nakalump o nakalagay na po sa others? Correct. Kaya nga, it defeats the purpose of the SALN law. So that's a violation of the SALN law. Hindi ho naman pwede. Yung SALN ho, yan, required yan sa batas sa mga lahat ng kawani ng gobyerno. So malinaw ho yan. At kung paano ayan i-execute o gagawin, isasubmit, at ano ang laman yan, nandun din ho sa batas sa implementing rules. May format nga yan. Ngayon, kung hindi mo susundin yun at kung ano-ano lang ang gagawin mo, mapaglabag ho ng batas yan. Plus, ang perception ng tao, pag yung cash ginawa mong others, parang tinatago mo dun sa others yung cash. That is a legal implication at ito naman yung perception ng taong bayan na nakakaalam. Attorney, lumutang na nga po itong mga kahina-hinalang bilyong-bilyong piso na transaksyon na inilatag ng AMLAC sa Committee on Justice. Ang sabi po ng defense team ng Vice Presidente ay lumobo lamang ito na nga ipresenta ng AMLAC at pinagsama-sama yung withdrawals at deposits in a span of 18 years. Ano po ang reaksyon nyo dito at maituturing po ba ito na illegal wealth? Hindi naman mukhang so far wala tayong naririnig na sinasabi nilang kasinungalingan yon. So, tinatanggap din na merong ganung mga transaction. Yun ang implication nun. Pangalawa, hindi ho naman basta-basta baliwalain ang official report ng AMLAC
Kasi hindi ho yan tao na pwedeng sabihin namumulitika lang. Ahensya ng gobyerno ho yan eh. Yung trabaho nila, ginagawa nila, regardless of sino yung nasasangkot at anong administrasyon. So, igalang dapat yan. It is given much weight and credence by anyone looking at the official report ng AMLAC. Ngayon, hindi naman nila sinasabi totoo yan, yung addition lang daw. So, yun nga ho ang purpose niyan eh, para makita over the so many years, ano bang perang pumasok diyan at anong perang lumabas na malalaki. Ito ho yung mga malalaking transactions. So, unless the President or Vice President o sino mang subject to an AMLAC report can explain saan ho ba nanggaling itong malalaking amount at pag nag-withdraw ka naman, saan ho ba ginamit ito? Kasi yan ho yung purpose ng AMLAC para ma-monitor yung mga suspicious or large transaction. Kasi nga, it's a mechanism or a technique, it's a device to guard against corruption. Or to hold account of problema at maaring mag-draw ng conclusion ang sinumang nag-iimbestiga. So it is up for them to explain kasi mukhang hindi naman kina-question na dumaan yan sa bank account nila. So it's now for them to explain saan ba nanggaling itong dineposito mo at itong winidraw mo, saan mo ba ginamit? Yun ho lang ang ibig sabihin yan. So wala hong masama. At tama lang naman na ang i-report nila over a number of years. Kasi nga yun yung mga transactions na tinatagurian ng batas na suspicious transaction o mga malalaking amount na kinakailangan naka-record sa AMLAC. Attorney, sapat na po ba ang mga ebidensyang naipresenta sa Kamara para maiangat yung reklamong impeachment sa trial stage o sa Senado? Ang magdidesisyon ho dyan, initially yung Committee on Justice ng Kongreso, eventually kung magre-report sila sa plenaryo, yung plenaryo magdidesisyon by a one-third vote kung sa tingin nila sapat na ito para iakyat sa impeachment court. Pero dun ho sa nakita natin bilang isang abogado, lalo na yung mga nakarang araw, hindi na lang ho mga personalities ang nagsasalita. Hindi lang ho affidavit eh. Meron ng mga resibo, meron ng mga official reports. At gaya ng banggit ko kanina, these are official reports of public records na nasa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, hindi na ho pwedeng sabihin hindi totoo ito. So, based on that, makikita mo na matimbang ho ito. So, mukhang meron ng sapat na ebidensya. Kasi nga, ang kinakailangan lang naman dyan, reasonable ground. Kasi nga, yan lang ang kinakailangan malaman ng mga prosecutors. Iba naman yung level of evidence dun sa Senado. But naintindihan din natin, ang Kongreso ngayon mukhang very careful sila. Maingat dahil nga, maalala natin, yung nakaraang taon, yung Supreme Court, pinakialaman yung trabaho ng Senado at Kongreso, na pinestyon ng napakaraming legal experts, kasama na yung mga former Chief Justices at respected Justices ng Supreme Court na judicial overreach daw yun. At meron pang naipakita na walang factual basis. So, dahil doon, kasi maraming mga pinagsasabi ang Supreme Court doon for the guidance ng Congress, maingat itong Committee on Justice. At nararapat din daw po yun na sundin nila lahat ito. Para sa ganun, nakakasiguro sila in fairness to both the complainants and the respondent Vice President. Attorney, ayon po sa kampo ng bise, handa silang patunayan sa impeachment court na tugma ang SALN ni VP Sara at wala pong irregularidad. Ano po ang take nyo dito at ano po yung ibig sabihin nito kapag nakarating sa trial sa Senate na haharap ang bise at hindi po sa pagdinig na ginagawa po dyan sa Kamara? Well, it remains to be seen, no? Kasi kung handa sila pagdating sa Senado, more reason, handa sila dito sa House. But yung kasing pag-a-appear sa House, despite the subpoena sa kanya, hindi ho naman it is not
requirement of law. Ibig sabihin, option niya yon. So, but unfortunately sa kanya, dahil hindi siya sumasagot ng maayos dun sa sumpina, dun sa investigation sa House, natatalo siya sa public perception. At lumabas na nga lahat ng mga ito. So, it's their call kung dun sa Senado na lang nila gagawin yan. But in the meantime, yung decision na yan, na dun na lang ako sa Senado sumagot, option niya yan. But it should not also stop the House of Representatives, the Committee on Justice, from doing their constitutional work. Na investigan ito ng maayos, suriin ng maayos, bago isampa sa Senado. Attorney, ayon po kay Attorney Powa, wala pa raw silang natatanggap na notice mula po sa COA para ibalik yung mga disallowances, pero may nakapirma doon sa huling pahina na na-receive na o natanggap na noong April 8, no? Ano pong ibig sabihin noon at posible po bang nasa OVP na ito pero hindi pa nakakarating sa bise? Hindi ko, I cannot speak for Attorney Powa, no? But nakakapagtaka yun. Sapagkat ang prinsipyo ko naman ng batas at saka sa rules, pag ikaw yung head of agency at pinareceive na yan ng iyong opisina because it pertains to your official functions, na-receive mo na yan. So nakakapagtaka naman na alam na ng buong Pilipinas na yun ang sinabi ng COA. Di ba? Merong public hearing at yun nga, gaya ng nasabi nyo, na-receive na nung April 8. So, hindi ho naman pwedeng sabihin, hindi alam yan nung nanunungkulan. Hindi ho ganun ang batas. Pag natanggap ng iyong opisina, did receive na ho yun. So, hindi ko masyado maintindihan at nakakapagtaka, very puzzling, yung sinasabi ni Attorney Powa. Siguro siya ang mag-explain nito kasi hindi pangkaraniwan, unusual and irregular yung ganun. Na na-receive na ng opisina ng Vice President pero hindi pa alam nung nakaupong Vice President. Natalakay na sa publiko at lahat-lahat na. Alam na ng media, alam na ng lahat pero hindi pa niya alam. So, parang pag-iiwas siguro, yun maaari ang tingin ng ordinaryong mamamayan, di ba? Sa aming mga abogado, alam namin yung procedure for serving any pleading order or any subpoena. Ganun ho yun sa batas. So, wala ho sa batas yun, yung pangyayari na sinasabi niya o kine-claim niya, it is for him to explain. Opo, Attorney, mabigat na po ang pinagdaraanan ng publiko, lalo na mahal po ang presyo ng langis, kailangan ng mga ayuda. Gaano po kahalaga na umusad itong impeachment court ang dapat? But napakahalaga ho itong impeachment case kasi ang mga paratang graft and corruption pagnanakaw o paglustay o hindi tamang paggamit sa pera ng bayan, pera ng gobyerno. So, di ba, 98% sa ating mga kababayan, kasama na siguro kayo at ako, regardless of our political affiliations or inclinations, sinasabi na natin, korupsyon ang pinakamalalang problema, sakit ng ating lipunan at ang gobyerno. Hindi lang yun, matagal na ho yan. Ngayon lang pumuputok kasi. So, corruption. At totoo ho naman yan, lahat ng pag-aaral, lahat ng mga datos at impormasyon, talagang talamak ang corruption sa ating bansa. Kaya nangyayari yan kasi nga hindi napapanagot yung mga mandarambong. So, napaka-importante na umusad itong impeachment procedure para sa ganon, malaman ng lahat ang katotohanan. Yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, nangyayari ba? At kung sakaling nangyari nga yan, mananagot ba yung nasasakdal? Importante ho ito sapagkat it involves a very high government official na meron din siyang political mandate at saka it involves corruption na pinakamalalang problema ng ating bansa. So yung prinsipyo ng transparency and accountability na it's all over our 1987 Constitution, dapat isabuhay yon. Kasi kung hindi natin pananagutin, hindi natin alamin ang katotohanan, hindi pananagutin ang sinumang magnanakaw sa kaban ng bayan o nag-aabuso sa posisyon, di tuloy pa rin yung sakit ng cancer ng korupsyon.
So importante ho ito, it's a threshold kasi kung ang corruption ginalaban lang dun sa maliliit at yung mga big time hindi na napapanagot, nakita naman natin yung nangyayari. Ang matataas na opisyal ng gobyerno sangkot sa corruption. So kaya nga importante ho ito. At the same time also, importante na umusad kasi kung sakasakaling nag-abuso yung nasasakdal na mataas na posisyon sa gobyerno, di dapat tanggalin na siya para hindi na gumawa pa ng further kalokohan o pag-aabuso para hindi naman doble lugi ang Republika. On the other hand, kung siya naman ay inosente, pagkatapos ng due process, maglabasan ng ebidensya, magkabilang panig at inosente siya, di ba maganda rin na matuluyan siyang manumpa na wala ng bahid ng ganitong mga iskandalo. Pero ang pinaka-importante dyan, tayong mamamayan. Lahat tayo gusto nating malaman ano ba talaga nangyari dito. So yun, dapat ang ating susugan. Transparency, accountability, and the rule of law. Yung impeachment ho is a constitutional provision against abuse in power ng matataas na opisyal ng gobyerno, against corruption sa matataas na opisyal ng gobyerno. Huwag natin pabayaang maunsya mo na dapat agad at araw-araw hanggat matapos sa lalong madaling panahon yung paglilitis. Maraming salamat po, Attorney, sa ang former president ng Integrated Bar of the Philippines.